Allah tawi ko ang Allah tawi ko ang Ayan, hello po sa inyong lahat, 'no. Pag-usapan natin yung nangyaring kaganapan sa Misamis Occidental na kung saan merong isang babae na dinuraan yung holy water doon sa loob ng simbahan ng John the Baptist sa Misamis Occidental. Ang John the Baptist Misamis Occidental ay isa sa mga heritage churches ng Katolikong simbahan dito sa Pilipinas. Nakakalungkot isipin na ginagawa ng content yung mga simbahan natin sa pamamagitan ng pambabastos. Kung matatandaan natin, may naganap na pamimigay ng pasugo sa loob mismo ng ating simbahan. Nakawala ng respeto sa pananampalataya ng mga taong nagsisimba sa loob mismo ng simbahan na isa sa kaanib ng Iglesia ni Cristo na tatag dito sa Pilipinas noong July 27, 1914. Hindi naman ako tutol sa mga nagva-vlog. Wala rin naman akong tutol kung yan ang source of income ninyo. Pero sana matuto tayong alamin kung saan ang boundaries natin. Isang malaking kababuyan at kadugyutan na lagyan nyo ng dura kung saan nagdadaw-daw ang mga tao doon sa banal na tubig sa entrance mismo ng simbahan. Ang holy water, kung bakit may holy water sa entrance ng simbahan, dahil pinagbabanal neto ang taong magsisimba. Pinalilinis sa pamamagitan ng banal na tubig ang isang mananampalatayang Katoliko na siyang dudulog sa Panginoon, tapos duduraan ninyo. Sana alamin natin ang consequences. Nasa Pilipinas ka, hindi. Nasa bansang Pilipinas ka, and the Philippines is a Catholic country. Nag-iisip ka ba? Para lang may makuha kang content. Hindi maganda na ang karangalan mo ay nakikilala sa pamamagitan ng pambababoy mo sa pananampalataya ng bawat mamamayan dito sa Pilipinas. Kahit kailan, hindi makakabuti sa isang individual na babuyin mo ang espiritual na gawain ng mananampalatayang Pilipino. Bakit kailangan mong duraan yung banal na tubig? Inaano ka ba ng simbahang Katolika? Kung hindi ka Katoliko, wag mong babuyin ang banal na tubig dahil sagrado sa amin yan. Holy water, banal na tubig. Tinuturing naming banal yan dahil yan ay nasa loob ng banal na simbahan. Tas duduraan mo, hindi lang dito dahil sa banal na tubig, kundi pagyurak at pagdura mo na rin sa mga mananampalatayang Kristiyano sa ilalim ng simbahang Katolika ang ginawa mong kalapastanganan at kababuyan. Kaya nga ang dapat sa mga ganito, kinakasuhan at pinakukulong. Puro tayo pasensya, puro tayo pagpaparaya. Tingnan nyo ginagawa. Binababoy ang ating simbahan dahil alam nila na deadma lang ang mga mananampalatayang Pinoy. Christine Medalla, na may 115,000 followers, ang isa sa vlog and content creator, ang nangahas pumasok sa simbahan ng St. John the Baptist sa Misamis Occidental at isa po siyang babae. Sa paghahangad na kumuha ng maraming followers, siya ay pumasok sa St. John the Baptist Church sa Misamis Occidental at tahasang dinuraan ng nakavideo ang holy water na kung saan ito ay nakapwesto sa entrance ng simbahan. Alam natin ang kahalagahan ng banal na tubig. Ang banal na tubig ay maaaring maging daluyan ng himala ng Diyos para gumaling ang may sakit. Ang banal na tubig ang ginagawang daluyan ng kapangyarihan ng Diyos sa pantaboy sa masasamang espiritu. Hindi lang sa tao, pati sa loob ng bahay, sa mga hayop, o sa kung ano pa ang pupuntahan nating lugar. Ang banal na tubig ang ginagamit ng mga mananampalatayang Katoliko para basbasan ang aming kakainin bago magsimula ang aming kainan. Ginagamit ang banal na tubig para pabanalin ang tao, bagay, hayop at lugar.
Tapos duduraan mo Christine Medalla, CHRISTINE MEDALLA. May 115,000 followers dito sa Facebook, nakakahiya ka. Dapat sa'yo, no, pinakukulong. Bastos ka. Dapat sa'yo, no, kung ako lang masusunod, ikaw yung isa sa dapat nililital injection dito. Ano karapatan mong pasukin ang simbahan ng St. John the Baptist dyan sa Misamis Occidental? Ikaw nagpatayo niyan, ang kapal lang mukha mo. Kung hindi ka Katoliko, wag mong babuyin ang aming pananampalataya. Kababae mong tao, napakadugyot mo. Ikaw kaya duraan ko sa pagmumukha mo, nang maintindihan mo yung gigil ko. Ang pagdura mo sa banal na tubig ay pagdura mo sa pananampalataya ko, kapal lang mukha mo, iha. Wala akong pakialam dyan sa itsura mo. Itsura ka nga, pero ugaling animal ka. Buhay ka pa, sinusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno. Gigil na gigil ako sa yung babae ka, Christine Medalla. 115,000 follower, content creator. Iko-content mo, pambababoy mo sa simbahan namin. Walang yaka. Kaya tayong mga Katoliko dito, ikalat natin yung video nang matikman niya kung paano kumilos ang mga Katolikong kaanib sa Pinas oras na pakialaman nyo ang mismong simbahang Katolika. Magpakita kayo ng pangil. Hindi yung kung anong gusto nilang kababuyang gawin sa ating simbahan, mag-aabagi noong Maria na lang tayo. Hindi yun ganon. Ando dun tayo. Ipagdasal natin ang nagpe-persecute sa atin. Yes. Pero kung ang mismong simbahan na ang pinapasok ng mga ulupong na to at binababoy ang ating mga sakramento, mali na yun. Foul na yun. Personal attack na yan. Lalo na't nasa Pilipinas sila. Maraming mga CFD ang nagpapakahirap at hindi magkanda-ugagang ipagtanggol. Hindi lang ang simbahan, pati ang aral, bababuyin lang ng mga demonyong to. Maraming mga Katoliko ang minartir na naging banal sa pagmamahal sa simbahan, duduruan yung holy water. Demonyo ka ba? Demonyo lang ang bumababoy ng banal na tubig. Kampon ni Satanas ang galit sa banal na tubig. Takot sa banal na tubig ang tagasunod ni Lucifer. Inaano ka ng banal na tubig? Kung ang pagko-content na lang na ginawa mo is yung kagandahan ng St. John the Baptist Church dyan sa Misamis Occidental, kung ang pagko-content mo ipakita ang ganda, ang kahalagahan, ang kasaysayan, marami pang natuwa sa'yo. Sa sobrang paghahangad mo ng mga taong maniniwala at panonoorin ka, yan pa ang ikababagsak mong punyeta ka. Kaya yan yung nakakatakot na sinasabi ko sa inyo when it comes to spotlight. Masyado tayong nalulunod sa kasikatan. At sa sobrang paghahangad mo na sumikat ka, hindi mo na namamalayan, ikaw na mismo ang sisira sa sarili mong karangalan. Nakakahiya ka sa sariling pamilya mo, nakakahiya ka sa mga kaibigan mo, nakakahiya ka sa bansang Pilipinas. Baka nakakalimutan mo, hindi mo makikilala ang Diyos kung hindi dahil sa simbahang Katolika. Dahil kami ang responsable kung bakit naging Kristiyano ang Pilipinas na noon ay bansa ng mga pagano. Matuto kang mahiya, ang kapal ng mukha mo. Nakakadismaya yung ibang pag-uugali ng mga Katoliko sa Pilipinas. Kapag ang isang CFD magkamali ng sitas, kung i-bash, gano'n na lang. Pag isang CFD, makitaan ng mali sa itsura, kung makabash, wagas. Kapag ang ibang CFD, makapagpakita ng kapintasan, sasabihin ninyo, hindi ka CFD. Pero
pagdating sa usapin ng pambabastos sa loob ng ating simbahan, karamihan, hindi ko nilalahat, karamihan at kalimitan sa ibang mga Katoliko sa Pilipinas nakatanga. Hindi po ba? Ang gagaling nating ipagtanggol ang mga partido natin sa politika. Ang gagaling natin ipaglaban ang mga iniidolo natin sa loob ng simbahan. Pabor man o hindi pabor. Pero sa ganitong usapin, pag sumasaklaw na mismo ang ating simbahan, dapat tayo ay nagsasalita at lumalaban at tayo ay nagbibigay ng kamay na bakal sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Tayo ay mga defender ng Catholic Church at ang mismong simbahan natin ang binabastos at binababoy ng mga demonyong ito. Tama ba? Naduraan mo ang dawdawan ng banal na tubig kung saan ang mga tao ay nagdadawdaw doon bago dumalo ng misa o bago manalangin sa loob ng simbahan. Dinuraan mo yung tubig. Paano yung mga bata na makakadawdaw doon? Yung mga sanggol na dinadawdawan ng magulang, di na yung laway mo dumikit na doon. Isang malaking kababuyan ang ginagawa mo. Mali yung ganyan. Hindi tama na nababuyin mo ang sakramento ng aming simbahan. Ang banal na tubig ay may malaking role o gampanin sa mga bawat mananampalatayang Katoliko. Hindi lang sa Pinas, kundi sa buong mundo. Nasa Pilipinas ka, ateng! Ha? Nasa Pinas ka. Gigil mo ko. Isa sa mahalagang simbahan pa yung binaboy mo. Mahalaga, sikat o hindi, wala kang karapatang babuyin. Ang ginagamit ng bawat tao sa kanilang pananampalatayang putragiska. Kababae mong tao, napakababoy mo. Kaya yung mga ganitong content creator, ganitong mga vlogger, dapat dyan hinahabol nyo. Dapat dyan tinuturuan ng leksyon. At bilang isang defender ng simbahang Katolika, magsasalita ako kasi pambababo yan sa pananampalataya ko. Nakakadismaya ang pag-uugali sa totoo lang ng ibang mga Katoliko sa Pilipinas. Kapag ang isang Katoliko ay sa simbahan ng John the Baptist sa Misamis Occidental, wag natin itong palagpasin. Lagi na lang ganito ang sistema na nangyayari sa ating simbahan. Papasukin ng mga content creator, babastusin. May mga protestant na papasok sa loob ng simbahan, lalaitin ang mga sacred images mismo sa loob ng simbahan. May mga simbahan tayo na magkakalat sa loob ng pasugo, bibigyan yung mga taimtim na nagdadasal na mga Katolikong Pilipino. May mga tao na gagamitin ang image ni Poon Nazareno, tapos anong gagawin? Patatawarin ng patatawarin. Andun tayo sa pagpapatawad. Pero sana nilalagyan natin ng talino. Sabi ni Lord, magpatawad ka na magpatawad, but every action has its own consequences. May batas tayo para sa karapatan ng mga nasa ilalim ng relihiyon. Heritage Churches ng Pilipinas, isa sa heritage churches, ang St. John the Baptist Church sa Misamis Occidental. Papasukin ng isang walang-yang demonyong ito, dudaraan yung dinadawdawan nating holy water. Paano pag nagsorry? Okay na naman. Wala nang katapusan na pagbibigay ng pagpapatawad na na hindi pinapatawan ng aksyon. Yung mga gayto, dapat pinapakulong yan religious offenders. May mga Katoliko tayo na nirereklamo ng kapwa Katoliko, katulad yung dun sa Lipa Apparitions. Hindi ba nagagawa nating magreklamo, nagagawa nating kasuhan, yung kapwa natin Katoliko dahil sa paniniwala at kanya-kanyang paniniwala pagdating sa turo at aral ng simbahan? Isa na ang Lipa Apparitions na yan. Kay Teresing, bakit hindi natin kasuhan lalo yung mga lumalapastangang tao sa loob mismo ng ating simbahan? Hindi yan pinapanood. Hindi yan, sige pinapatawad ka, sabi ng Panginoon. Ganun na lang ba?
Hindi ba tayo magbibigay ng aral sa mga taong magtatangkang bastusin ang loob ng simbahan? Lagi na lang ba tayo sa pagbibigay at hahayaan na lang ba natin ang paulit-ulit na ganitong senaryo at sitwasyon sa pambabastos at pambababoy sa mga sakramento ng ating simbahan? Kaya dumadami yung mga sulpot dito sa Pilipinas. Bakit? Dahil alam nila na kahit anong gawin nila sa simbahang Katolika dito sa Pilipinas, okay lang. Mananahimik lang tayo, pero hindi dapat ganon. Dapat sa mga yan ay binibigyan ng leksyon, kinakasuhan, para magtanda, hindi lamang sa taong gumawa na yon, kundi sa ibang mga taong magtatangkang bastusin ang loob ng ating simbahang Katolika.